Ate Aliyah, kailangan na ulit nating bumili ng gamot ni Papa. May pera ka pa po ba? Tanong ni Aliana, ang kapatid ni Aliyah. Ubos na pala ulit yung gamot ni Papa. Huwag ka mag-alala, Aliana. Gagawa ko ng paraan. Napabuntong hininga si Aliyah habang inaayos ang mga panindang kakanin. Hindi niya na alam kung ano ang dapat niyang gawin. Kahit na araw-araw siya nagtatrabaho, hindi pa rin yung sapat para sa gastusin nila. Lahat na nga yata ng trabaho pinasok niya na, maliban na nga lang sa mga illegal na gawain. Kaya mo pa ba, ate? Pwede naman po ako munang tumigil sa pag-aaral para tulungan kita sa pagtatrabaho. Hindi na, Aliana. Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Huwag mo na akong alalahanin, dahil kaya ko pa naman. Sabi niya. Sigurado ka ba, ate? Inaawa na kasi ako sa'yo. Alam kong pagod ka na at halos hindi ka na nagpapahinga para kumita ng pera. Aliana. Nagpapakapagod ako para sa inyo ni Papa. Hindi naman pwedeng pabayaan ko na lang kayo dahil responsibilidad kita bilang nakatatanda mong kapatid. Ganon na rin kay Papa. Ang swerte ko talaga sa'yo, ate. Bukod sa mabait ka, isa ka ring responsable. Magalang, matulungin at maganda. Nakangiting wika ni Aliana. Ay sus, binola mo pa talaga ako. Aalis na nga muna ako para maaga ko may paubos itong mga kakanin ko. Kailangan ko ring mag-deliver ng mga paninda ko kay Bea mamaya. Tawagan mo na lang ako kapag nagkaroon ng problema dito sa bahay, ha? Opo, ate, mag-ingat ka, ha? Ngumiti siya bago bahagyang ginulo ang buhok ni Aliana. Maswerte din naman siya sa kanyang kapatid, dahil matalino ito at matulungin pa. Inayos niya na ang mga bilao at hinawakan. Lumabas siya sa kanilang munting tahanan at nagsimula na siyang maglako ng kakanin. Ay, Aliyah! Hintayin mo ako, may babalita ako sa'yo. Napairap siya nang maninig ang boses ni Marvin. Isa itong lalaking may pagkabading na gusto siyang pagsayawin sa bar. Ilang beses niya na itong tinanggihan, ngunit masyadong makulit ito at talagang pinipilit siya. Kahit kapos sa pera, hindi pumasok sa isip niya ang mamasukan sa bar bilang dancer. Siguro kung waitress, pwede pa. Ngunit kung pagiging dancer ang usapan talagang tatanggi siya. Kaakibat kasi nito ang pagiging prosti. Marvin. Aniya at alanganing umiti kay Marvin nang makarating ito sa kanyang harapan. Ano na girl? Hindi pa rin ba sumasang-ayon yung puso mo sa offer ko? Aba, marami na nag-aabang sa'yo dun sa bar. Sa ganda mong yan, talagang kikita ka ng malaki. Sabi ni Marvin at hinawakan ng kanyang buhok. Marvin, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi nga ako interesado sa offer mo? Ay grabe ka naman. Tinatanong lang kita pero ba't nainis ka na kaagad? Sayang din kasi yung kikitain mo. Dahil malaking halaga yung makukuha mo dito. Kahit nga yata isang gabi lang kikita ka ng libo-libong pera. Kahit ano pang sabihin mo, hindi pa rin ako papayag. Ayaw mo ba ipagamot ang pudra Kels mo? Ay balikta ko lumalala na yung kalagayan niya. Ay, tigilan mo nga ako. Maiwan na kita, marami pa akong gagawin. Aniya at basta na lang tinalikuran si Marvin. Kung magbago ang isip mo ha, alam mo kung saan ako pupuntahan. Muli siyang nag-ikot-ikot at nang maubos ang kanyang tinitindang kakanin, umuwi muna siya saglit bago kinuha ang mga panibagong paninda. Dumiretso siya sa bahay ng kanyang kaibigang si Bea. Tinutulungan siya kasi nitong mag-live selling. Ay, Aliyah, may good news ako sa'yo, girl. Salubong ni Bea sa kanya. O ano yun? Parang ang saya mo naman yata ngayon. Nanalo ka ba sa loto? Ilan na ba nalunan mo? Pabalato naman dyan, Bea. Aniya? At ngumisi ng malawak. Loka, paano ako mananalo sa loto kung di naman ako tumataya? Masungit nitong tanong. Ano ba naman kasi ang good news na sasabihin mo sa akin? Tanong niya at inilapag ang malaking maleta na dala. Ito na nga, Aliyah, naengganyo ko kasi yung kaibigan kong bumili sa'yo ng paninda. Balak niyang bumili ng isang set ng bra at panties sa'yo. Talaga? Naku, ngayon pala ipaghahanda ko na kaagad yung order niya. Maraming salamat sa tulong mo, Bea. Wala yun. Sino pa ba magtutulungan? Tayo lang naman dalawa.
At alam ko kung anong kalagayan mo kaya gusto kitang tulungan. Sabi ni Bea, ang swerte ko naman sa'yo. Dahil dyan, simulan na natin ang live selling para makarami tayo ng benta. May trabaho pa ako mamaya sa karinderiya eh. Ang sipag mo, girl. Sana wag ka pang kunin ni Lord. Hoy, ang sama na ugali mo. Lagyan ko kaya ng tape yung bibig mo. Joke lang naman. Tara na nga, mag-umpisa na tayo. Tumawa lang siya at inilabas na lahat ng damit na ititinda niya. Inayos naman ni Bea ang kamerang gagamitin nila at ilang sandali pa nagsimula na sila sa live selling. Hindi niya alam kung ilang oras sila nagla-live selling. Kung ano-ano na nga ang kanyang ginagawa para lang may bumili ng kanyang paninda. At masaya siya dahil kahit papaano naubos din ang kanyang paninda. Kailangan ko na ulit kumuha ng mga damit sa supplier ko. Bukas na lang tayo mag-ayos sa mga order, Bea. Pagod na ako eh. Kailangan ko pang dumiretso sa karinderiya. Go lang girl, ako nang bahala dito sa paninda mo. Sige na mag-ayos ka ng sarili mo para makapasok ka na agad. Ngumiti siya at niyakap si Bea. Tumawa lang ang kanyang kaibigan, kaya naman inayos niya ang kanyang sarili. Meron pa siyang 30 minuto bago makapagsimula ng trabaho sa karinderiya. Isa siyang dishwasher sa karinderiya. Kapatid ng kanyang namayapang inang may-ari nito kaya naipasok din kaagad siya sa trabaho. Aliyah, mabuti naman narito ka na. Pwede bang tulungan mo muna kami? Marami kasing customer ngayon, absent yung isa kong waitress. Kaya kailangan namin ng pamalit. Dagdagan ko na ng sahod mo. Sabi ng may-ari ng karinderiya na kanyang tiyahin pero ang tawag niya ay Aling Jen. Sige po, Aling Jen. Isinuot niya ang apron bago nagsimulang tumulong. Tama nga si Aling Jen. Marami nga ang customer at mas lalo pang dumarami. Medyo masakit na ang kanyang paa ngunit hindi pwedeng magpahinga hanggat di humuhupa ang tao. Di mo naman sinabi sa amin na may maganda ka palang waitress, Aling Jen. Sana noon pa kami kumain dito. Sabi ng isang lalaki habang nakatitig sa kanya. Gusto niyang umirap sa sinabi nito ngunit pinigilan niya ang sarili. Hanggat maaari ayaw niyang magsungit dahil baka magkaroon ng problema kay Aling Jen. Bolero ka talaga, Jose. Ang tanda mo na, pero type pa itong waitress ko. Kumain ka na nga lang dyan. Kung ayaw mo isumbong kita sa asawa mo. Sabi naman ni Aling Jen. Muli siyang nagpatuloy sa pagtatrabaho at nang humupa na ang mga customer, nagpahinga na lang siya saglit at nagsimula na maghugas ng pinggan. Marami siyang hinugasan, ngunit hindi naman siya nagrereklamo. Mas gusto nga niyang marami siyang hinuhugasan dahil mas malaki ang sweldo niya kapag ganon. Aliyah, ito na ang sahod mo. Naku, para mas gusto na kitang gawing waitress kaysa dishwasher. Dumoble ang customer ko ng dahil sa'yo. Sa ganda mong yan, nabihag mo ang kalalakihan. Sabi ni Aling Jen. Nahihiya siyang ngumiti bago tinanggap ang 500 piso. May pambili na siya ng gamot ng kanyang ama. Makakabili na rin siya ng ulam nilang pamilya. Maraming salamat po, Aling Jen. Bukas po ulit. Aniya at hinubad ang apron. Ngumiti siya kay Aling Jen at umalis sa karinderiya. Dumiretso ng butika at bumili ng gamot. Dumiretso na rin siya sa bilihan ng fried chicken. Yung bang tig 25? Nang matapos agad din siyang umuwi. Ate, mabuti naman narito ka na. Oh, ihanda mo na yung pagkain natin, Aliana. Nakabili na rin ako ng gamot ni Papa. Tumango si Aliana kaya naupo siya sa bangko. Pagod na siya pero kailangan niya pang asikasuhin ang kanyang paninda. Balak niyang dalhin kaagad ang order ng kaibigan ni Bea. Ano ba naman yan, ate? Panty at bra na lang ititinda mo pero ba't kailangan naka-attache case pa talaga? Natatawang tanong ni Aliana. Walang pakaalaman, Aliana. Napailing na lang ang kapatid niya bago inihanda ang pagkain. Tinawag niya rin ang kanyang ama at nagsimula na silang kumain. Kahit na mahirap ang buhay nila, masaya naman silang tatlo. May lung cancer ang kanyang ama. Mahilig kasi itong manigarilyo noon at ngayon meron itong sakit. Samantalang wala na ang kanilang ina dahil sa aksidente. Nang matapos kumain, nagpahinga na siya. Kinabukasan, maaga siyang nagising upang asikasuhin ang mga paninda. Aliana, ikaw na munang bahala kay Papa. Opo ate, ingat ka sa trabaho ha. Tumango siya at nag-iwan muna ng pera sa lamesa bago lumabas ng bahay.
Naglakad na ulit siya papunta sa bahay ni Bea. Tumingin siya sa kanyang paligid nang hindi sinasadyang may nakasalubong na lalaking tumatakbo. Nakabungguan niya ito at natapon ng attache case na hawak. Aray ko naman, di ka ba marunong tumingin sa dinadaanan mo? Sigaw niya habang pilit na tumatayo. Sorry miss, sabi nito. Tinitigan niya ang lalaki at doon niya nakitang gwapo ito. Magsasalita na sana siya, ngunit biglang kinuha ng lalaki ang isang attache case na nasa lupa at biglang tumakbo. Hoy! Sigaw niya ngunit hindi lumingon ng lalaki. Pinulot niya ang attache case na naiwan. Pagkalingon niya sa harapan, meron pa mga lalaki na tumatakbo. Mukhang hinahabol ang lalaki na kabungguan niya kanina. Ano ba naman itong mga to? Maghahabulan na lang? Talagang dito pa talaga? Mga perwisyo sa lipunan? Pinagpag niya ang sarili bago muling naglakad. Nang makarating sa bahay ni Bea, naiinis siya umupo sa bangko. O ba't kanya na mukha mo, girl? Para kang pinagbagsakan ng langit at lupa. Kakainis sa siya lalaki na kabungguan ko kanina eh. Naku, kung di lang siya gwapo talagang kakasuhan ko siya. OA mo naman. Ano pala yung dala mo ba't nakalagay sa attache case? Ito ba? Panty at bra. Naihanda ko na yung order ng kaibigan mo. Kaya dinala ko agad dito. Ano? Panty at bra pero kailangan nakalagay sa attache case? Hindi makapaniwala ang tanong ni Bea. Para aesthetic. Nakangisi niyang sagot. Ewan ko sa'yo, tingnan na natin kung magugustuhan niya ng kaibigan ko. Magugustuhan niya yan, branded yan eh. Inayos niya muna attache case na hawak bago dahan-dahang binuksan. Ngunit nagulat siya na makitang hindi ito panty o bra, kundi limpak-limpak na mga pera. Ay, Diyos ko! Ba't pera yung mga yan, Aliyah? Sabihin mo sa akin. Hindi mo ninakaw mga yan, no? Hindi ka pwede maging kriminal, Aliyah. Ba't kailangan mo gumawa ng masama para lang maipagamot si Tito? Aray ko naman! Ba't ka ba nababatok? Kung may OA man sa ating dalawa, ikaw yun. Oo nga at yakin tong pera. Pero hindi naman ako gagawa ng masama dahil lang sa pera, no? Pero kanino yung mga yan? Nagtatakang tanong ni Bea. Kakainis! Maling attache case yung kinuha ko dun sa lalaki na kabungguan ko. Talagang kakalbuhin ko siya kapag nakita ko siya. Anong gagawin natin dyan sa pera na yan? Hindi naman natin siya kilala. Sabi ni Bea. Maging siya napaisip kung anong gagawin sa pera. Hindi niya naman kasi kilala ang lalaki kaya hindi niya alam kung paano ito makukontak. Samantala, tahimik naman nakaupo si Marcos habang pinagmamastan ang undergarments ng babae sa loob ng attache case. Maling attache case na nakuha niya kanina. Boss, hindi namin alam na nagladad ka na pala ngayon. Saan mo yun nabili? Alatang branded ah. Yan ba yung binili mo gamit ang pera mo? Natatawang tanong ng kanang kamay niyang si Conan. Oo nga boss, ganda pa ng kulay oh. Sabi naman ng isa pa na si Charles. Shut up! Sigaw niya. Napahilot siya sa kanyang ulo nang maalala ang mukha ng babaeng nakabungguan niya. Masyado siyang nabighani sa ganda nito, kaya maling attache case na nakuha niya. Isa pa may mga taong humahabol sa kanya kanina. Gusto niya nga sanang tanungin ang pangalan nito, ngunit nagmamadali na siyang umalis. We need to find that girl as soon as possible. Ani niya. Huwag kang mag-alala boss, gumagalaw na information team para hanapin ang babae. Pero ba't kailangan pa makuha yung attache case na yun? I mean, alam natin kung gaano ka kayaman, kaya barya lang yun sa'yo. Ay nako, hindi ka talaga nag-iisip, Charles. Kaya nga si Boss Marcos ang sumugod sa lungga ng kalaban dahil sa USB, di ba? Bukod sa pera, kailangan niya makuha ang USB sa mga kalaban para maipakulong niya yung taong pumatay sa kapatid niyang babae. Sabat ni Conan. Ganun ba? Akala ko pa naman gusto ni Boss ng thrill sa buhay niya kaya siya mismo sumabak sa misyon. Ewan ko sa'yo, Charles. Kinulang ka yata sa tulog kaya ka ganyan. Sabi ni Conan. Hindi niya nalang pinansin ang dalawang tauhan niyang nag-aaway. Ang gusto niya lang ngayon mabawi ang attache case para makuha ang USB na nasa loob at malaman ang pangalan ng babae. Sabihin niyo sa akin, kung meron na kayong update sa babaeng yon. Aniya at tumayo. Dumiretso siya sa library ng kanyang mansyon. Umupo siya sa swivel chair at tinitigan ang picture nila magkapatid na si Lauren. Pinatay ito nung mga bata pa lamang sila. Meron na siyang suspect kung sino ngunit
Masyado malakas ang kapit sa mga pulis, kaya hindi ito mahuli-huli. Kahit naman isa siyang mafia boss, hindi siya basta-basta gumagawa ng bagay na ikapapahamak niya. Malakas din kasi ang kapit ng taong yun sa mafia world. Just wait, Lauren. Bibigyan ko ng hustisya ang pagkamatay mo. Sa kabilang dako naman, umiiyak si Aliyah habang nasa labas ng emergency room. Tinawagan kasi siya ng kanyang kapatid na bigla na lang daw bumagsak ang kanilang ama. Ate, anong gagawin natin? Wala tayong pambayad sa ospital dito. Baka hindi nila gamutin si Papa. Huwag ka na mag-alala, Aliana. Ang dapat mong gawin ay pagdasal si Papa na sana maging maayos siya. Naghintay silang dalawa hanggang lumabas na ang doktor. Agad niyang pinunasan ng luha at lumapit. Dok, ayos na po ba si Papa? Naku, miss. Kailangan na siya maoperahan sa lalong madaling panahon. Delikado na ang lagay niya dahil sa kanser. Pero wala pa po kami pera, Dok. Sabat ni Aliana. Sige po, Dok. Operahan niyo na po ang Papa ko. Please po, gawin niyo lahat ng makakaya niyo para mailigtas siya. We will. Sagot ng doktor at muling pumasok sa loob. Ate! Sigaw ni Aliana. Aliana, ikaw na munang bahala dito. Uuwi lang ako sa atin. Kukuha ako ng gamit natin. Pero wala tayong pera. Naiiyak na saad ni Aliana. Huwag mo na problemahin yan. Ang importante ngayon gumaling si Papa. Sige na, mauna na ako. Hinalikan niya muna sa noo ang kapatid bago umalis. Pinagtitinginan na siya ng tao na dadaanan niya, ngunit wala siyang pakialam. Siguro pangit na ang itsura niya dahil namamaga ang kanyang mata, ngunit wala siyang pakialam. Sumakay na siya ng tricycle para mabilis ang pag-uwi. Nang makarating siya sa bahay, agad niyang binuksan ang attache case. Tawanin sana ako ni Lord sa gagawin ko to. Ibabalik ko na naman to pero kailangan talaga namin ng pera ngayon. Kumuha siya ng sapat na pera sa attach case at muling sinara. Tinago niya sa kanyang damitan at inasikaso ang mga gagamitin nila sa ospital. Nang matapos ang pagsasaayos, muli siyang bumalik sa ospital. At ilang oras din, naghintay sila hanggang matapos ang operasyon. Agad nilipat sa isang kwarto ang kanilang ama kaya sumunod silang dalawa ni Aliana. Ate, kanino ka kumuha ng pera pambayad ng operasyon ni Papa? Aliana, di ka naman gumawa ng masama, di ba? Palaging bilin sa atin ni Papa na kahit mahirap tayo, huwag tayong gagawa ng masama para lang magkaroon ng pera. Hindi. Nanghiram ako sa mga kaibigan ko ng pera. Binasag ko rin yung alkansya ko para may pambayad tayo sa operasyon ni Papa. Sagot niya at umiwas ng tingin. Ayaw niyang magsinungaling ngunit mas ayaw niyang mawala ang kanyang ama. Babayaran niya pa rin naman ang kinuhang pera sa attach case pero sana wag lang muna siya hanapin ng may-ari para may panahon siya para babayaran ng pera niyang kinuha kanina. Kinabukasan, umuwi siya ng kanilang bahay. Si Aliana muna ang pinagbantay niya dahil kailangan niyang magtrabaho. Hindi pwedeng magsayang siya ng oras. Kailangan din nila ng pera. Kamusta na si Tito, Aliyah? Tanong ni Bea nang makarating siya sa bahay nito. Ayos na ilagay niya. Pero sana tuluyan na siyang gumaling. Nag-aalala na ako sa kalagayan niya. Ano ka ba? Huwag ka masyado mag-alala kay Tito. Alam naman natin kung gaano kalakas yun, di ba? Para ngayong kalabaw. Pagpapagaan ng loob ni Bea sa kanya. Sana lang talaga gumaling na siya kaagad. Nag-aalala ako. Siya lang ang magulang na meron kami ni Aliana. Hindi kami pwedeng maiwan na lang ng basta-basta. Hay nako. Alisin mo yung negative thoughts mo. Tutulungan na kita magbenta ngayon. Ngumiti siya at niyakap si Bea. Mga bata pa lang sila, magkaibigan na silang dalawa kaya buong buhay niya yata alam na ng babae. Lumipas ang buong maghapon na puro live selling ang ginagawa nilang dalawa. Bago siya pumunta ng karinderya, inayos niya muna ang pa-order niya. Mag-iingat ka, Aliyah, ha? Pumunta ka na lang dito ulit bukas para maubos na natin ang paninda mo. Bili ni Bea. Tumango siya at nagsimulang maglakad. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo sa bahay ni Bea, may naramdaman siyang sumusunod sa kanya. Sinubukan niyang bilisan ang paglalakad ngunit nakasunod pa rin sa kanya ang taong yon. Diyos ko, wala na nga akong pera pero mukhang mahold up pa yata ako. Bulong niya sa sarili. Tumakbo na siya ngunit patuloy pa rin ang pagsunod sa kanya. Tatawid na sana siya sa kabilang kalsada
Ngunit nagulat siya nang may biglang itim na van ang pumarada sa kanyang harapan. "Mama ka sa amin, miss," sabi ng lalaking gwapo. "Iyoko nga, kahit na gwapo ka, hindi pa rin ako sasama sa'yo. Wala naman akong pera. Hindi kami mayaman kaya wala kayong mapapala sa akin." "Miss, hindi namin kailangan ng pera. Gusto ko lang ipatawag ng boss ko." "Hindi, ayoko. Kahit anong sabihin niyo, hindi ako sasama." Nagsimula na siyang maglakad, ngunit nagulat siya na may biglang tumaklob sa kanyang ilong. Panyo iyon. Sinubukan niyang manlaban ngunit hindi niya matanggal ang panyo sa kanyang ilong hanggang unti-unti siyang nawalan ng malay. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakatulog. Nagising na lamang siya sa loob ng isang magarang kwarto. Sinubukan niyang buksan ang pinto ngunit hindi niya magawa. Mukhang nakalaki ito mula sa labas. "Ano ba naman tong buhay na to? Gusto ko lang naman umuwi at magpahinga pero ba't nakidnap ako? Ganun na ba talaga ako kaganda?" Nakanguso niyang tanong. Muli siyang umupo sa kama at naghintay na lang ng taong papasok sa kwarto. Ilang sandali pa bumukas ang pinto. Bumungad sa kanyang matangkad na gwapong lalaki. Ito yung lalaki na kabungguan niya noon. "Ikaw?" sabi niya habang nakaturo doon. Ngumisi ang lalaki at unti-unting lumapit sa kanya. Nakaramdam siya ng takot habang pinagmamasdan. "Where's the attache case?" Seryoso nitong tanong. "Sir, sorry, kailangan mo na ba ng pera? Nagastos ko kasi kailangan operahan ng papa ko. Sorry talaga. Pero huwag kang mag-alala. Babayaran ko naman sa'yo. Pwede ba hulugan ko na lang? Huwag mo na akong bigyan ng interest kasi wala talaga akong pambayad eh." "Give me the attache case," sabi ng lalaki. Hindi pinansin ang kanyang sinabi. "Attache case? Sa bahay ko yon." "Ginastos mo ang pera nasa loob?" Oo, oo. Pero babayaran ko din naman yan eh. Hulugan nga lang. "No need." Napatingin siya sa lalaki dahil sa sinabi nito. Bigla niyang hinawakan ang kamay ng lalaki at napangiti ng malaki. "Talaga? Hindi mo na pababayarin sa kanya pera na nagastos ko? Ang bait mo naman pala eh. Akala ko masungit ka nung una kasi hindi ka naman ngumingiti. Pero mabait ka pala. Dapat bigyan ka ng award dahil dyan sa kabaitan mo." "Just pretend to be my girlfriend," sabi ng lalaki. "Ha? Ano? Pretend to be your girlfriend? Baliw ka ba? Ba't ko naman gagawin yun? Hindi, ayoko, bahala ka sa buhay mo." Hysterical niyang sagot. "Okay, madali lang naman ako kausap. Kung di ka papayag sa gusto kong mangyari, magsasampa na lang ako ng kaso laban sa'yo. As far as I know, nasa ospital pa rin ang tatay mo at nag-aaral pa ang kapatid mong babae. Sino na lang ang tutulong sa kanila kung sakaling nakakulong ka?" Pananakot ng lalaki. Sinamaan niya ito ng tingin. Akala niya pa man din mabait ito, ngunit hindi pala. "Nakakainis ka? Isa ka palang masamang tao. Wala na ba ibang paraan para mabayaran kita?" "Wala na. Wala kang choice. Tanggapin mo na lang yung alok ko." "Ilang buwan ba?" "Just 3 months. 3 months lang pala eh. O sige, pumapayag ako sa gusto mo mangyari. Basta huwag mo lang ako ipapapulis ha." Paninigurado niya. "Yeah. Ayan, tama yan." Gustong-gusto niyang sabunutan ng lalaki. Ngunit hindi niya yan pwedeng gawin. Kung bakit ba kasi ginastos niya ang perang hindi naman sa kanya. "Ano nga palang pangalan mo?" "Marcus Mayer." "Ah, ako naman si Aliyah Ortega." "Yeah, I know." "We, kilala mo ako?" "Hindi nga." "Marami akong alam tungkol sa'yo, Aliyah. Hindi ako naniniwala sa'yo." Aliyah Ortega, 26 years old. Birthday, October 30. Your height, 5'4". Your favorite color is violet. And your favorite fruit is watermelon. You are a live seller. Meron kang kapatid na babae nagngangalang Aliana. Wala na yung ina at ang ama mo may sakit na lang cancer. Hindi ka nagtapos sa pag-aaral ng college dahil mas pinili mo magtrabaho para matulungan ang pamilya mo. Bea, ang pangalan ng nag-iisa mong kaibigan. Oh, nagtitinda ka rin pala ng kakanin. At isa kang dishwasher sa isang karinderyang pagmamay-ari ng malapit sa nanay mo. Napanganga siya sa sinabi ng lalaki. Hindi niya inaakala na ganun pala karami ang alam nito sa kanya. "Stalker ba kita?" Hindi niya makapaniwalang tanong. "No, I'm not." Pagtanggi ng lalaki. Magsasalita na sana siya, ngunit biglang tumunog ang kanyang tiyan.
Tanda iyon na gutom na siya. Dahan-dahan siyang tumingin kay Marcos na ngayon nagpipigil ng tawa. Huwag mo nang pigilan yung tawa mo, baka mahipan ka na masamang hangin. Are you hungry? Talagang tinatanong mo pa yun sa akin? Hindi mo ba narinig yung tiyan ko? Gusto mo ikaw na lang kainin ko para mabusog yung bulate ko sa tiyan? Mataray niyang tanong. Oh, kalma lang. Let's go. Kumain na tayo. Nagutom na rin ako. Baka makain din kita. Magsasalita sana siya ngunit nagulat siya nang biglang hawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Hinila siya ni Marcos at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang malaki at magandang disenyo ng bahay. Grabe, ang laki naman ng bahay mo. Hindi ka ba naliligaw dito? Wala pa multo dito? Baka naman may nagpapakita dito tuwing 3:00 ng madaling araw. Ang daldal mo. Hindi ka kasi nagsasalita. Paano kung mapanis yung laway mo? Inihirapan siya ni Marcos kaya napanganga na lang siya. Akala niya mataray na siya, ngunit parang mas mataray pa yata sa kanya ang lalaki. Oh, holding hands while walking? Nasa Luneta Park ba kayong dalawa? Napalingon siya sa nagsalita, doon niya nakita ang dalawang lalaking kumidnap sa kanya. Binitawan niya ang kamay ni Marcos at lumapit sa dalawa. Binigyan niya ng tig-isang suntok ang dalawang lalaki. Ow! What was that for? Reklamo ng isa. Dahil yan sa pagkidnap niyo sa akin, nakakainis kayo? Munti ka na ako atakin sa puso ng dahil sa inyo. Sorry, okay? Utos kasi ni boss yun eh. By the way, I'm Conan. And I'm Charles. Tama na yan, kumain na tayo. Saway ni Marcos. Ay suselos, naganto si Loverboy. Sinamaan niya ng tingin ng lalaki. Ngunit nagulat siya nang bigla itong namutla. Dali-dali niya nilapitan si Charles at hinawakan sa pisngi. Uy, ayos ka lang ba? Ba't kaya itsura mo? Para ka nakita ng dinosaur. Miss Aliyah, mabuti pa bitawan man si Charles, baka tuluyan siya ni boss. Ha? Let's go, Aliyah. Nagulat siya nang biglang alisin ni Marcos ang kanyang kamay na nakahawak sa pisngi ni Charles. Nagkibit-balikat na lang siya at sinundan ng lalaki. Hanggang sa makarating sila sa dining room, tahimik lang silang lahat. Hihilahin niya na sana ang isang bangko ngunit naunahan siya ni Marcos. Alanganin siyang umiti at umupo na. Hinawakan niya ang sandok ngunit inagaw ni Marcos ang sandok na hawak niya. Pinagsandok siya ni Marcos ng kanin kaya tahimik niya lang itong pinagmamastan. Sa ilang taong pagtatrabaho ko kay Boss Marcos, di minsan di niya ako pinagsandok ng kanin. Anong gayuma ginamit mo kay Boss Marcos, Miss Aliyah? Ha? Anong gayuma? Malay ko dyan sa boss niyo. Kumain ka na, Charles. Kung ano-ano sinasabi mo. Saway ni Conan. Napatawa siya na makita ang pagmuso ni Charles. Ang cute kasi nito. Ba't ka tumatawa? Biglang tanong ni Marcos. Ang cute kasi ni Charles eh. Cute? Kailan pa naging cute ang lalaking yan? Di naman siya aso para maging cute. Cute siya, pero gwapo ka kaya hayaan mo na. Nilingon niya si Marcos na ngayon namumula ang tenga at muka. Umiwas ito ng tingin sa kanya at kinagat ang labi. Grabe bumanat si Aliyah Ortega. Idol na kita, bossing. Sigaw ni Charles. Napailing na lang siya at nagsimula ng kumain. Tahimik lang silang kumakain hanggang sa matapos. Pwede na ba akong umuwi? Tanong niya kay Marcos. Oo, ihatid ako sa bahay niyo. Sige, kailangan ko pa kasing asikasuhin yung ititinda ko bukas eh. Kukunin mo rin ba attache case? Di na muna. Mas mabuti nang sayo. Dahil baka makuha sa akin ang kalaban. Naguluhan siya sa sinabi ni Marcos. Ngunit hindi niya na lang ito pinansin. Inayos niya muna ang kanyang sarili bago sila pumunta sa garahe. Isang itim na kotse ang sinakyan nila at habang nasa biyahe tahimik lang siya. Nilingon niya si Marcos na nagdadrive. Nakalagay ang isang kamay nito sa bintana ng kotse habang hawak ang labi. Ang isa naman nasa steering wheel. Am I handsome? Biglang tanong ni Marcos at nilingon siya. Ha? Handsome? Di kaya? Huwag mo na itanggi pa, Aliyah. Alam kong gwapo ako. Marami nang nagsabi sa akin yan. Wow! Parang lumakas yung hangin dito, grabe. Grabe naman to aircon ng kotse mo. Tumawa lang si Marcos. At di na siya pinansin. Nang makarating sila sa kanilang bahay, bumaba rin ng kotse si Marcos. Fake girlfriend na kita simula ngayon.
Oo na, sige na. Sumakay ka na sa kotse mo at baka machismis pa ako dito. Goodbye. Sweet dreams, Aliyah. Nanlaki ang kanyang mga mata nang biglang halikan ni Marcos ang kanyang labi. Simpleng halik lang yon, ngunit pakaramdam niya nanginig ang buong pagkatao niya. First kiss niya kasi yun. Please dream of me. Sabi ni Marcos bago sumakay ng kotse. Hanggang sa makaalis ang kotse sa kanyang harapan, tulala pa rin siya. Hindi kasi siya makapaniwala sa ginawa nito. Isa pa, mabilis itong gumalaw, kaya hindi niya namalayan ang ginawa nito. Oh my God! Nakita ko yan, Aliyah, kaya pala ayaw mo sa bar ko magtrabaho, ha? May nabingwit ka palang malaking isda. Bakla ka? Saan mo siya nakilala? May kapatid ba yan? Baka naman meron, ipakilala mo naman ako, Aliyah. Huwag mo saluhin ng grasya, ha? Sharing is caring. Ang gwapo ng boyfriend mo. Napairap siya nang marinig ang boses ni Marvin. Nakita pala nito ang ginawang paghalik sa kanya ni Marcos. Nilingon niya si Marvin at nakitang nakangiti ito sa kanya. Ito siya boyfriend, okay? Di boyfriend, pero hinalikan ka niya sa labi. Ay, hindi ako naniniwala. Huwag mo na itanggi sa akin, kitang-kita ng magaganda kong mata ang ginawa niyang paghalik sa'yo kanina. Hala ka nga dyan. Paniwalaan mo yung gusto mong paniwalaan. Magpapahinga na ako. At baka hindi kita matansya. Saan niya tinalikuran si Marvin? Narinig pa niya ang ginawa nitong pagsigaw sa kanya, ngunit hindi niya na lamang ito pinansin. Laman ng kanyang isip ang ginawang paghalik ni Marcos sa kanya kanina. Hindi niya naman inakalang gagawin yun ng lalaki. Masyado siya nagulat. Dahil sa labis na pagod, agad siya nakatulog. Busog na rin siya, kaya hindi na siya kumain. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi na rin siya kumain ng agahan, dahil inihanda niya ang paninda. Puto at maruya ang naihanda niyang kakanin. Kulang kasi ang budget niya ngayon, dahil kailangan niya talaga mag-ipon ng pera, dahil hindi pa rin nakakalabas sa ospital ang kanyang ama. Paniguradong malaking pera na naman ang kakailanganin niya. Idagdag pa ang gamot na kailangan bilihin. Kaya mo to, Aliyah. Matatapos din ang lahat ng paghihirap mo. Kinuha niya isang malaking bilao at tumabas ng bahay. Ngunit ganun na lang ang kanyang gulat nang makita si Marcos na nasa harapan ng pinto. Anong ginagawa mo dito? Wala man lang bang good morning muna, Aliyah? Eddie, good morning. Happy ka na. Ngayon sagutin mo ako. I just want to see you. Pakiramdam niya. Biglang namula ang kanyang mukha sa naging sagot ni Marcos. Hindi niya naman kasi alam na ganito pala ito ka-straightforward magsalita. Miss mo na ako agad? Pakikita lang natin kagabi Biro niya at umiwas ng tingin. Paano ko na-miss talaga kita? Anong gagawin mo? Miss mo rin ba ako? Balik tanong ni Marcos. Ewan ko sa'yo. Tumabi ka nga dyan. Kailangan ko magtinda. Hinaway niya si Marcos sa harap ng pinto. Ngunit nagulat siya nang biglang kunin ng lalaki ang hawak niyang bilao. Hinawakan din ni Marcos ang kanyang kamay at hinila siya. Teka, anong ginagawa mo? Bitiwan mo ngayong kamay ko? What? Sabi mo kailangan mo magtinda, and as your boyfriend, gusto kong tulungan ka magtinda. Trust me, babe. Mabilis na mauubos ng paninda mo. Anong boyfriend? Fake boyfriend lang naman kita at di ko nga alam kung ba't gusto mo ako maging fake girlfriend Sino ba naman ako? Mahirap lang naman ako kaya malabo na magustuhan mo ako. Ay nako, panira ka talaga ng moment, no? Tara na nga, kung ano-ano pa yung sinasabi mo dyan Baka gusto mo halikan kita. Napairap siya sa sinabi ni Marcos. Aaminin niyang kinikilig siya dahil sa mga sinasabi sa kanya ni Marcos. Ngunit ayaw niya namang umasa. Sa itsura ni Marcos, halata itong mayaman kaya hindi malabong maraming babae ang umaaligi dito. Miss, bili ko ng puto at maruya ng girlfriend ko, masarap to. Alok ni Marcos sa isang dalaga. Ay, ang gwapo naman ng boyfriend mo, ate. Huwag mo nang pakawalan to, Ang yummy niya tapos tinutulungan ka pang magtinda. Ang swerte mo naman sa kanya. Sabi ng dalaga. Nako, huwag mong binobola ang lalaking to, baka lumaki yung ulo. Babe, grabe ka naman. Reklamo ni Marcos. Ang cute yung dalawa.
Pabili nga po ng maruya, 5 na agad. Sabi ng dalaga kaya napangiti na lang siya. Nagpatuloy ang pagtitinda nilang dalawa ni Marcos hanggang sa naubos na ang kanyang paninda. Ngumiti siya nang makita ang kinita nila. Madalas na si Marcos ang nagtatawag ng customer, habang siya naman ang nagbabalot ng binili. Ang dami kong kinita ngayong araw, swerte ko naman sa'yo Marcos. Sama ka ulit sa akin bukas Biro niya. Marami ka talagang kinita ngayon, gwapo ba naman yung kasama mo Pagmamayabang nito. Yabang mo naman. Tara na nga, nagugutom na ako. Di pa kasi ako kumakain ng umagahan. What? 10:00 na, Aliyah. Ba't di mo man lang sinabi sa akin na hindi ka pa pala kumakain? Pagalit na tanong ni Marcos. Ang OA mo. Sanay nga ako hindi kumakain Hindi na ako makakapayag na hindi ka kumain ng umagahan. Ngayong boyfriend mo na ako, dapat lang alagaan kita. Napanguso siya at sinamaan ng tingin si Marcos. Hindi naman totoo ang relasyon nilang dalawa. Ngunit masyadong mahigpit sa kanya si Marcos. Kahit kahapon pa lang naman sila nagkakilala. Masyado mo na akong pinapakilig, Marcos Baka mamaya ma-follow ko sa'yo. Don't worry. Handa naman akong saluhin ka kung sakaling mahulog ka sa akin. Pakiramdam niya, umakyat lahat sa ulo niya ang dugo kaya pulang-pula ang mukha niya. Kung patuloy na magiging ganito si Marcos sa kanya, talagang mahuhulog siya. Magsasalita na sana siya ngunit nagulat siya nang may marinig na putok ng baril. What the heck? Mura ni Marcos at niyakap siya. Nagtago silang dalawa sa likod ng puno at may nilabas na baril si Marcos mula sa likod nito kaya doon na siya nagsimulang matakot. Ramdam niya ang pahinginig ng kanyang katawan. Ito ang unang beses na nalagay sa panganib ang kanyang buhay. Sa pagkakaalam niya wala naman siyang kaaway. Ikaw ba ang target ng mga yan, Marcos? Sino ba sila? May utang ka ba sa kanila? Ba't kasi hindi mo sila binayaran? Tanong niya, habang ang kamay ay nakatakip sa magkabilang tenga. Keep quiet, Aliyah. Hindi ako makapag-focus dahil sa ginagawa mo. Ano? Wala naman ako kinalaman sa utang mo Masyado ka kasing maganda, kaya hindi ako makapag-focus. Nasa panganib na ang buhay natin? Nakukuha mo pang bumanat? Kung banatan kaya kita? Naiinis niyang tanong. Ngumisi sa kanya si Marcos at muling nakipagbarilan sa mga kalaban. Siya naman, nakatakip lang, ang palad sa tenga habang paulit-ulit na nagdadasal. Hindi niya alam kung ilang oras na naging labanan, ngunit namalayan niya na wala na nagpapaputok sa kanila. Tapos na ba? Kabado niyang tanong. Yes. Huminga siya ng malalim at hinarap si Marcos. Seryoso niya itong tinignan. Dahil sa nangyari ngayon, gusto niyang makilala kung sino nga ba talaga si Marcos. Alam niyang hindi ito pangkaraniwang tao lang. Sino ka ba talaga, Marcos? Ba't tayo binabaril ng mga taong yun? Malalaman mo rin sa hinaharap. For now, umuwi na lang muna tayo. Dahil alam ko hindi ka pa kumakain. Alam kong gutom ka na. Sagot ni Marcos at hinila ang kanyang kamay. Hindi na siya nagprotesta pa at nagpahila na lang. Mukhang wala rin naman balak si Marcos na sabihin sa kanya ang totoo. Lumipas ang mga linggo at patuloy pa rin sila sa pagpapanggap ni Marcos. Hanggang ngayon, hindi pa rin sinasabi sa kanya ng lalaki kung sino ba talaga ito. At kada lalabas na lang silang dalawa, palagi na lang silang nadadamay sa gulo at binabaril. Nasasanay na rin tuloy siya na palaging nasa panganib ang buhay. Anak, mamin ka nga sa akin. Sino yung lalaking palagi naghatid sa'yo? Tanong ng kanyang amang si Ronaldo. Papa, kaibigan ko lang po yun. Sagot niya. Nakalabas na rin sa ospital ang kanyang ama at bumubuti na rin ang kalagayan nito. Ngunit hindi pa rin siya mapalagay dahil hindi pa ito lubusang magaling. Kailangan pa ring bantayan ang kalusugan ng kanyang ama. Hindi ako naniniwala na kaibigan mo lang yun. Abay sabi sa akin ni Marvin, nakita niya raw kayo naghahalikan. Ay naku, nagpapaniwala po kayo kay Marvin? Abay bakit hindi? Kahit naman ganun si Marvin, hindi siya nagsisinungaling sa mga nakikita niya. Bukas, ipakilala mo sa akin ang lalaking yan nang malaman ko kung ano nga ba ang pakay niya sa'yo. Tumango na lang siya kahit natutol sa kagustuhan ng ama. Ipinagpatuloy niya na lang pagpupunas ng kamay nito hanggang sa matapos siya.
Manood na lang po muna kayo ng TV at paghahanda ko ng tanghalian natin. Iniligpit niya muna ang planggana na may lamang tubig bago tumayo. Pumunta siya sa kusina at naghanda ng pananghalian. Balak niyang magluto ng sinigang na bangus. Abala siya sa paghihiwa ng sangkap nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita kung sinong tumatawag, agad niya yung sinagot. Hello, Marcos. Nandito ako sa harap ng bahay niyo. Ano? Bakit? Lumabas ka na, babe. Nangangalay na ako sa mga dala ko. Napaasik siya at binaba ang cellphone. Pumunta siya sa harap ng kanilang pinto at bumungad sa kanyang nakangiting mukha ni Marcos. May mga dala itong grocery. Anong ginagawa mo dito? Ba't ganyan ang boses mo, babe? Umalis ka na nga lang. Pagtataboy niya. Huwag mo siyang itaboy, Aliyah. Hayaan mo pumasok ang lalaki niyan dito at kakausapin ko siya. Pakiramdam niya, bigla siyang napako sa kanyang kinatatayuan. Narinig niya lang naman ang boses ng kanyang ama sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang humarap at alanganing umiti. Maganda araw po, Papa. Ako nga po pala si Marcos, ang boyfriend ni Aliyah. Pagpapakilala ng lalaki. Marcos? Pumunta ka sa kusina, Aliyah. Magpatuloy mo yung ginagawa mo. Mag-uusap lang kami ng kasintahan mo. Saway ng kanyang ama. Sinamaan niya ng tingin si Marcos na ngayon nakangiti lang sa kanya. Gusto niya tuloy itong sabunutan dahil sa sinabi nito. Nagdadabog siyang umalis sa sala at dumiretso sa kusina. Hindi niya alam kung anong pag-uusapan ni Marcos at ng kanyang ama. Pinagpatuloy niya na ang pagluluto at ilang sandali, naramdaman niya ang brasong biglang pumalibot sa kanyang bewang. Marcos! Approve na kay Papa ang relasyon nating dalawa. Hindi niya na tayo pipigilan kasi gwapo ako. Bulong ni Marcos. Kumawala siya sa pagkakahawak ng lalaki at hinarap ito. Hindi niya kasi maintindihan kung anong sinasabi ng lalaki. Anong relasyon? Ipapaalala ko lang sa'yo na hindi naman totoo ang relasyon na meron tayo, Marcos. Baka mamaya nananaginip ka lang ng gising dyan. Masyado ka talaga manhid, no? Inis na tanong ni Marcos sa kanya. Anong manhid? Hindi naman ako manhid. Hindi mo ba talaga nararamdaman ang pagmamahal ko sa'yo? Yung pinapakita ko araw-araw sa'yo, Aliyah. Ha? Hindi kita maintindihan. Manhid nga talaga. Unang pagkikita pa lang nating dalawa, nagandahan na ako sa'yo. Gusto sana kitang kilalanin pero may taong humahabol sa akin. Kaya kailangan ko umalis agad. Nagkapalit tayo ng attache case. At pinilit kong hanapin ka talaga. Hindi naman ako nabigo. Nakita ka agad. Ang gusto ko lang naman, mabalik mo sa kanya attache case. Wala akong pakialam sa pera na meron sa loob nun. Ngunit sinabi mo sa akin na kumuha ka ng pera doon para sa operasyon ng ama mo. Naisip kong pwede ko yung magamit para mapalapit ang loob mo sa akin. Naisip kong magpanggap tayong dalawa na merong relasyon para mapalapit ako sa'yo. Di naman ako nagkamali. Agad kang pumayag sa gusto ko. Aliyah, alam ko mali ang ginawa ko. Pero masisisi mo ba ako gayong habang tumatagal mas lalong tumitindi yung nararamdaman ko para sa'yo? Bakit ako, Marcos? I mean, marami namang babae dyan na mas maganda sa akin. Pero ba't ako ang napili mo? Dahil ikaw ang pinili ng puso ko, Aliyah. Ang puso ko mismo ang nagdesisyon na mahalin ka. Hayaan mong iparamdam ko sa'yo ang pagmamahal ko. Please, give me a chance. Sisiguraduhin ko hindi ka malulungkot sa piling ko. Ituturing kitang reyna ko. Mahal kita, Aliyah. Hindi siya makaimik. Imposible kasi na magustuhan siya ng isang gwapong lalaki dahil lang nagkabungguan silang dalawa. Isa pa, simpleng babae lang naman siya. Oo nga, maganda siya. Ngunit wala namang ibang espesyal tulad na ibang babae. Alam ko hindi ka naniniwala sa akin. Kaya patutunayan ko na lang ang sarili ko. May basbas na rin naman ako ni Papa. At isang beses ko na rin nakausap ang kapatid mo si Aliana. Pumapayag sila sa relasyon natin. Kaya wala ka na magagawa doon, Aliyah. Liligawan na lang kita para maging totoo ang relasyon natin. Ang kailangan mo na lang gawin, hayaan ang sarili mong mahulog sa gwapong tulad ko. Nagulat siya nang biglang hawakan ni Marcos ang kanyang pisngi at ginawaran siya ng isang halik. Wala siyang nagawa kundi tumugon sa halik ng lalaki. Kahit pagbali-balik na rin ang mundo, hindi niya maitatangging may nararamdaman na rin siya para kay Marcos. Ay sus, pumapayag na ako sa inyong dalawa. Pero wag mo namang kainin ang labi ng anak ko, Marcos. Agad niyang naitulak si Marcos nang marinig ang boses ng ama.
Papa naman, nag-enjoy pa nga kaming dalawa ni Aliyah eh. Pangangatwiran ni Marcos kaya agad niya itong hinampas sa braso. Mamaya na kayo magkainan. Ito na ba yung pagkain na Aliyah? Nagugutom na ako. Opo, Papa. Ipaghahanda ko na po kayo ng pagkain. Sinamaan niya muna ng tingin si Marcos bago naghanda ng pagkain sa lamesa. Nahuli patuloy siya ng kanyang ama na lumalandi. Mabilis na lumipas ang mga linggo at tinutuo nga ni Marcos ang sinabi nito sa kanya. Talagang niligawan siya ng lalaki at hulog na talaga siya rito. Masyado kasing maalaga ang lalaki sa kanya. Halos ayaw na nga nito mawala ang paningin nito sa kanya. At kada lumalabas silang dalawa, palagi pa rin nasa panganib ang kanilang buhay. Tulad na lang ngayon, nasa mall silang dalawa. Nang biglang may nagpaputok ng baril sa direksyon nila. Hanggang ngayon, hindi pa niya alam kung ano ba talaga ang totoong trabaho ni Marcos. Marcos, umalis na tayo dito, natatakot na ako. Nakayakap ito sa kanya at pilit siyang pinoprotektahan habang nakikipagbarilan nito sa kalaban. Naroon na rin si Charles at Conan na tinutulungan silang dalawa. Boss, umalis na po kayong dalawa dito. Masyado nang dumadami ang kalaban. Delikado na ang sitwasyon natin. Tumango si Marcos at hinila ang kanyang braso. Natatakot na siya dahil lalong dumadami ang kanilang kalaban. Tumakbo sila habang yakap pa rin siya ni Marcos. Patuloy pa rin ang putukan at halos marami ng bangkay ang kumalat sa mall. Marcos! Nakita niya ang pagdurugo ng dibdib nito. Natumba si Marcos. Agad niyang nilapitan ito at inilagay ang braso sa kanyang balikat. Kahit nahihirapan, pinilit niyang dalhin si Marcos sa parking lot. Isinakay niya ito sa kotse at tumiretso sa driver's seat. Huwag mo akong iiwan, Marcos. Please, please. Babe, calm down. Hindi naman ako mawawala sa'yo. Nahihirapang saad ng lalaki. Huwag ka na nga magsalita. Baka lalo ka maubusan ng dugo eh. Ipangako mo sa akin na hindi ka mamamatay, Marcos. Please, hindi mo ako pwedeng iwan. Kapag namatay ka, papatayin ulit kita. Babe, mas nakakatakot ka pa sa mga nakalaban natin kanina eh. Ano ba, Marcos? Ipangako mo na nga lang sa akin yon. I promise. Hinding-hindi kita iiwan, Aliyah. Hindi siya marunong mag-drive, pero hindi niya alam kung paano sila nakarating sa ospital nang hindi niya namamalayan. Ang tanging nasa isip niya lang, gusto niyang dalhin sa ospital si Marcos dahil ayaw niya itong maubusan ng dugo. Nawalan din kasi ng malay si Marcos habang binabaybay nila ang daan papunta sa ospital. Nang makarating sa ospital, agad na inasikaso si Marcos. Naghintay lang siya sa labas habang tinatanggal ng doktor ang balang nakabaon sa loob ng katawan ni Marcos. Hindi niya alam kung ilang oras na siyang naghihintay. Dumating na rin sina Charles at Conan. Ka na umiyak, Miss Aliyah. Makaligtas si Boss Marcos dyan, masamang damo kaya yun. Pagpapagaan ang loob ni Conan sa kanya. Tama si Conan, Miss Aliyah. At hindi naman makakapayag si Boss na basta ka na lang niya iwan. Kahit papano napangiti siya sa sinabi ng dalawang lalaki. Maswerte si Marcos dahil meron ito mga kaibigang tulad ng dalawa. Lumipas pa ang isang oras, tuluyan ang lumabas ng doktor. Dok, kamusta na po yung lagay niya? Natanggal na po namin ang bala sa katawan niya. Natagalan lang kami dahil malapit sa kanyang puso yung pagkakatama ng bala. Medyo delikado. Stable na rin ang kanyang lagay. Ililipat na namin siya ng kwarto. Hintayin na lang natin ang pagising niya. Para siyang nabunutan ng tinik dahil sinabi ng doktor. Ang importante malayo na sa panganib si Marcos. Sabi sa'yo, masamang damo si Boss eh. Sabi ni Conan kaya napangiti na lang siya. 3 araw na ang lumipas ngunit hanggang ngayon hindi pa rin nagigising si Marcos. Nag-aalala na siya sa kalagayan ng lalaki. Ngunit ang sabi ng doktor mukhang nagpapahinga daw ito. Hindi na nga siya makapagtinda dahil binabantayan niya ang lalaki. Gising ka na, Marcos. Akala ko ba hindi mo ako iiwan? Pero bakit? Tulog ka pa rin hanggang ngayon. Alam mo bang, miss na kita? Hindi na nga ako kumikita ng pera dahil pinipili kong bantayan ka eh. Kailangan mo akong bayaran na kasi binabantayan kita. Hinawakan niya ang kamay ni Marcos at marahang hinalikan. Alam mo ba, unang kita pa lang nating dalawa, nagupuhan agad ako sa'yo. Pero dahil binunggo mo ako, nainis ako. Akala ko nga hindi na tayo magkikita eh. Pero hindi ko naman alam na maling attache case pala yung nakuha mo. Nasa akin ang pera mo kasi nagkapalit tayo.
Pasensya ka na ha, kung ginastos ko yung pera mo. Kailangan ko kasi talaga yun para sa operasyon ni Papa eh. Tapos nagulat na lang ako, bigla may kumidnap sa akin. Mga tauhan mo pala yun. Akala ko nga mamamatay na ako pero nagulat ako sa naging kondisyon mo. Wala akong ibang maisip na rason kung bakit naging kondisyon mo yun pero masaya ako kasi hindi ko kailangan magbayad. Hanggang sa lumipas sa mga araw, unti-unti na ako nahuhulog sa'yo. Natatakot ako kasi baka ako lang yung may nararamdaman sa ating dalawa. Tapos bigla ka na lang umamin sa akin. Ang sabi mo liligawan mo ko. Akala ko nga nagbibiro ka lang pero tinotoo mo, Marcos. Marcos, mahal kita. At kahit ano pa man yung matuklasan ko sa'yo, patuloy pa rin kitang mamahalin. Kaya please gumising ka na. Ang hindi alam ni Aliyah, kanina pa pala nakikinig sa kanya si Marcos. Hindi pa minumulat ng lalaki ang mata nito dahil gusto niyang marinig ang sinasabi ni Aliyah. Pagkakataon niya na kasi yun upang malaman kung may nararamdaman ba sa kanya ang babae at hindi naman siya nabigo. Gusto niyang tumalon sa tuwa dahil sa mga narinig niya. Gising na Marcos, promise kapag nagising ka, sasagutin na kita. Talaga? Sasagutin mo na ako? Kita niya ang pagkagulat sa mata ng babae nang bigla siyang magsalita. Ngunit kalaunan niyakap din siya. Nakakainis kang lalaki ka? Pinakaba mo ako? Halos ilang araw ka hindi nagising tapos wala pa ako maayos sa tulog ng dahil sa'yo. Salamat ka na lang, mahal kita. Babe, huwag ka na umiyak. Hindi pa naman ako patay. Basta magdamo yata ako at pinangako ko sa'yo hindi kita iiwan. Tutuparin ko lahat ng pangako ko sa'yo, so sinasagot mo na ako. Oo, basta wag mo lang ako takutin ng ganito. Yes, sinasagot mo na talaga ako, wala nang bawian yun ha. Babawiin ko pa ba? Kayong in love na ako sa'yo. At sa tingin ko, masasaktan ako ng sobra kapag nawala ka. Dapat lang. Dahil sa akin ka na habang buhay. Hindi ka na makakawala. Mahal kita, Marcos. Mas mahal kita, Aliyah. Kung mahal mo ko, handa ka na bang aminin sa akin kung ano ba talaga yung totoong pagkatao mo? Napabuntong hininga siya sa naging tanong ni Aliyah. Siguro ito na ang tamang panahon para malaman ng babae kung sino ba talaga siya. Wala na rin naman siyang itatago sa babae. Aliyah, sana kapag nalaman mo totoo, hindi mo ako layuan. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa buhay ko kung sakaling mawala ka sa akin. Kung ano man ang sasabihin mo ngayon, nangangako ako na hindi kita lalayuan o iiwan. Meron akong kapatid na babae. Her name is Lauren. I love Lauren so much. Pero isang araw nakidnap siya. Kasama ako. At di ko kilala ang mga taong yun. Siguro kalaban ni Daddy sa negosyo. Hinatay nila mismo sa harapan ko si Lauren. Ilang beses ako nagmakaawa sa kanila na huwag nilang papatayin ang kapatid ko pero hindi sila nakinig sa akin. At alam mo ba kung anong mas masakit? Hinahasan nila ang walang kabuwang-muwang kong kapatid. Umiiyak ako habang nagmamakaawa. Natigilan na nila ang ginagawa nila sa kapatid ko. Pero para silang mga demonyo. Tumatawa pa sila habang binababoy ang kapatid ko. Nakatulala lang si Lauren nun. Habang ang mga demonyo nagpakasasa sa katawan ng kapatid ko. Binaril nila ako at himala na lang daw na nabuhay pa ako, sabi ng mga doktor. Ipinangako ko sa sarili ko na maghihiganti ako sa kanila. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nila sa kapatid ko. Kahit na isa ako sa pinakamalakas na mafia boss, hindi ko pa rin sila pinatay. Gusto ko mabulok sila sa kulungan. Naramdaman niya ang kamay ni Aliyah na yumakap sa kanya. Hanggang ngayon masakit pa rin sa kanya ang nangyari kay Lauren. Walang nagawa si mommy at daddy sa nangyari, kahit na ako mismo ang ebidensya. Masyado kasing malakas ang kapit sa mga pulis ng mga demonyong yun. Nagalit ako sa mga magulang ko, hanggang nagdesisyon akong sumali sa mafia. Nagpalakas ako at naghanap ng matitibay na ebidensya para sa mga demonyong yun. Nagtagumpay ako, pero nawala akong ebidensya. Kaya maraming gustong patayin ako kapag lumalabas tayo. Dahil gusto nila makuha yun. Ha? Anong gagawin mo? Saan mo nawala yung ebidensya? Dapat makulong na yung mga demonyong yun eh, sa ginawa nila sa kapatid mo. Sino ang mga taong yun? Bibigyan ko sila ng tig-iisang sampal. Babe, calm down. Di naman nila makukuha ang ebidensya dahil nasa iyo yun. Ha?
Nasa akin? Paano nangyari yun? Bukod sa pera, may laman ding USB ang nasa loob na attache case na nakuha mo. Nakapaloob doon lahat na ebidensya na kailangan ko para mahuli ang mga taong pumatay sa kapatid ko. Ngayong nalaman mo na ang totoo kong pagkatao, mahal mo pa rin ba ako, Aliyah? Kahit ano, o sino ka pa, hindi magbabago yung nararamdaman ko para sa iyo, Marcos. Mahal pa rin kita. Napangiti siya at ginawaran ng halik si Aliyah. Maswerte siya dahil tanggap siya ng babaeng mahal niya. Pagkatapos ng laban niya, sisiguraduhin niyang talagang pakakasalan niya ito. Ilang araw pa ang tinagal niya sa ospital at tuluyan na siyang nakalabas. Ngayon nga, nagpaplano sila kung paano ang gagawing paghuli kay Peter, ang leader ng mga lalaking pumatay sa kapatid. Boss, sigurado ka bang gagawin na natin to? Gusto ko ng wakasan to, Conan. Gusto ko nang bigyan ng hustisya ang kapatid ko. Gusto ko na ring lumagay sa tahimik kasama si Aliyah. Iba talaga nagagawa ng pag-ibig. 5 pana yata ang ginamit sa'yo ni Cupido eh. Biro ni Charles kaya napatawan na lang siya. Men, gusto kong lahat tayo ay buhay pagkatapos ng misyong to. Dumating na ang tamang oras para sa paghuli nila kay Peter. Nakahanap na rin siya ng matitinong pulis para hulihin si Peter. Nakipagkasundo siya sa mga pulis na yan para maging successful ang misyon nila. Meron kasing magaganap na transaksyon ng drugs si Peter. Nang matapos ang pagpaplano, agad na silang pumunta sa lokasyon ng transaksyon. Kasabay din nila ang ilang pulis. Nang makarating sa lugar na yon, pumwesto silang lahat. Hinihintay nila si Peter. Ilang sandali lang, naroon na ang grupo nito. Ang katransaksyon nito ay pulis din ang kasabwat nila. Itaas niyo ang kamay niyo, pulis to! Boss, delikado tayo. Sigaw ng isang tauhan ni Peter. Wala magpapahuli. Sigaw ni Peter pabalik. Unang nagpaputok ng baril ang grupo ni Peter, kaya agad din sila nagpaputok pabalik. Peter! Humarap sa kanya ito at ngumisi. Mukhang nakilala siya ng lalaki. Oh, buhay ka pa pala? Sumuko ka na lang. Ba't ko naman gagawin yun kung kaya na makatapatayin? Sinugod niya ang lalaki at nagpaulan ng suntok. Wala nang bala ang kanyang baril, kaya tanging kamay na lang panlaban niya sa lalaki. Mabuti na lang at walang baril na hawak si Peter. Naghihiganti ka ba dahil sa ginawa ko sa kapatid mo? What's her name again? Lauren, right? Ang sarap ng batang yan. Mas lalo siya nagalit dahil sa sinabi nito kaya sinuntok niya ito sa muka. At nang makitang nanghihina na si Peter, sinipan niya ito sa tiyan. Napahiga si Peter at pinatungan niya ito at ilang beses pang sinuntok sa muka hanggang mawala ng malay. Mabubulok ka na sa bilangguan. Ilang ulit niya pa itong sinuntok hanggang may umawat sa kanya. Si Conan yun at nasa likod nito ang ilang pulis. Boss, tama na yan. Tumayo siya at pinagmasdan ng basag na mukha ni Peter. Hinuli rin ito ng pulis. Tapos na. Bulong niya. 5 taon ang lumipas at naging tahimik ang buhay ni Marcos at Aliyah. Masaya si Marcos dahil sa wakas kasal na silang dalawa ng babaeng mahal niya. Meron din silang isang anak na lalaki. Kamukha niya ito at ang pangalan ay si Asher. Matapos niyang maipakulong si Peter at mga kasabwat itong pulis, agad siya nagpropose kay Aliyah at mabuti na lang sinagot din siya ng babae. Dahil wala na siyang balak pakawalan si Aliyah. Babe, naihanda mo na ba yung gamit ni Asher? Tanong ni Aliyah sa kanya. Of course. Ikaw na nga lang hinihintay namin, tagal mo kasi. Ba't nagrereklamo ka na ngayon? Joke lang, babe. Sige na, mag-ayos ka na lang ulit at hihintayin ka na lang namin ni Asher sa kotse. Binuhat niya na si Asher at dinala ang ibang gamit. 2 taon pa lang si Asher pero magaling na itong magsalita. Talagang manas sa kanya ang kanilang anak. Ba't kayo nagpapaganda ang mami mo na? Hindi niyo naman kailangan magpaganda. Maganda na siya sa mata ko. Mami? Ganda? Oo, anak. Maganda si mami mo kaya nga in love ako sa kanya eh. Hinalikan niya ang matambok na pisngi ni Asher bago pumasok sa loob ng kotse. Ilang sandali pa dumating na rin si Aliyah. Akin na si Asher para makapag-drive ka na. At agad niya naman binigay si Asher sa asawa. Nagsimula na siyang magmaneho. Ba't kailangan mo pa magpaganda?
para hindi ka na maghanap ng iba? Babe, alam mo naman na hindi ako maghahanap ng iba, di ba? Ikaw lang sapat na para sa akin. Wala akong pakialam sa ibang babae. Basta, kailangan maganda pa rin ako lagi sa paningin mo. Napailing na lang siya at nag-focus sa pagmamaneho. Balak nila mag-picnic ngayon dahil wala siyang trabaho. Bumitaw na rin kasi siya sa pagiging mafia boss at ibinigay ang titulo kay Conan. Ang alam niya kasi, may hinahanap na babae si Conan. Ngayon focus na lang siya sa kanyang pamilya. Ayaw niyang malagay sa panganib ang mga ito nang dahil sa kanya. Nang makarating sa park, agad niyang inilatag ang blanket na dala. Hinayaan muna nila makapaglaro si Asher sa ibang bata. Babe, masaya ka ba ngayon? Tanong niya Aliyah. Of course. Sa lahat ng desisyon ko, ito ang pinakagusto ko. Ang ipahanap ka, gawin kang fake girlfriend. Alam mo, ikaw ang naging dahilan kung ba't naging kumpleto ulit ako eh. Binuo niyo akong dalawa ni Asher. At mahal na mahal ko kayo. Maging ako din masaya. Maraming salamat sa lahat, Marcos, ha? Ang swerte ko kasi meron akong asawa na katulad mo. Ikaw na yata ang pinakagwapo at pinakababait na asawa sa buong mundo. Binola mo pa ako, babe. Kailan ka pa natutumang bola? Hindi kaya kita binobola. Dahil ikaw ang pinakagwapong asawa sa buong mundo, may regalo ako sa'yo. Nagulat siya nang may biglang nilagay si Aliyah sa kanyang kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at bumungad sa kanyang isang pregnancy test. Positive? Oo, babe. Magiging daddy ka na ulit. Magiging daddy na ako? Totoo? At maya-maya, nagtatatalo na siya sa tuwa. Niyakap niya si Aliyah at hinalikan sa labi. Naramdaman niya ang maliliit na kamay na humawak sa kanyang kamay at si Asher yon. Magiging kuya ka na anak, buntis si mami mo. Ngumiti lang si Asher at niyakap silang dalawa. Napangiti siya sa pagiging sweet ni Asher. Kahit nakamukha niya si Asher, nagmana naman ito ng pagiging sweet kay Aliyah. Mahal ko kayo. Saad nito at tinalikan sila sa magkabilang pisngi. Mas mahal ka namin. Sobrang saya niya sa balitang ito ni Aliyah. Punong-puno siya ng kaligayahan sa kanyang puso. Hindi talaga siya nagkamali sa pagpili sa babae. Ang swerte niya sa kanyang pamilya at gagawin niya ang kanyang makakaya para maprotektahan ito habang buhay. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Nana Beth Longno, Miss Nori, Phoebe Magalon, Marilu de Ocampo, Merlene Gomez, Mavic Bautista, Teresita Gragasin, Miss Hazel, Zenaida Porter, Edna Espinosa, Annalyn Lapitan, Evelyn Lamoste, Mary Toring, Eileen Reynoso at Remelin Ekdang. Maraming salamat po sa inyong lahat.